is about whom you trust. Ibig sabihin, makikita natin na ating pananampalataya ay hindi po sa pamamagitan na kung sino po ang ating pinagkakatiwalaan kung bakit po tayo magtitiwala sa Kanya. The most important is kung kailangan ang ating pananampalataya ay hindi natutuyo, hindi nawawala, sapagat maraming nagagawa kapag may pananampalataya. Amen? Tingnan niyo po ito. Alam niyo po ba sa iba't ibang lugar, sa panahon po natin ngayon, napaka-tindi ng tag-init. Marami pong lugar sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas na meron pong tag-inot at nakapektuhan po sila. Ilan po dyan, yung nakakaranas sa mga tag-tuyot, yung mga ilog na tutuyo mula sa Cebu, sa Benguet o Pangasinan, nakakaranas po ng ganyang epekto ng sobrang init. And then mga palayan po, mga kapatid, ay natutuyot. Effect din po yan ng sobrang init. Alam niyo po ba, sa pananampalataya, marami din pong naapektuhan sa sobrang tindi ng init ng ating pong paglilingkod. Na minsan po ang init ng mga, kung sinasabing init po, ito po yung mga temptation, ito po yung mga pwede pagdaanan ng isang Kristiyano, na minsan nakakatuyot po ng pananampalataya. Alam niyo po ba, kapag ang palayan natutuyot, marami pong maapektuhan po dyan. Not only yung may-ari, ay even yung mga palay, yung mga pwedeng mga magiging mabili natin bigas, apektado po yan. Amen? How about yung mga ilog, kapag natuyo po, apektado din po. Not only yung mga isda, even yung mga pwedeng mapuntahan ng mga tubig at nangangailangan ng tubig, apektado. So, our faith, mga kapatid, ay huwag po natin hayaan matuyo. Why? Bakit nga ba minsan dumadating po sa pagiging Kristiyano, natutuyuan or natutuyuan ng pananampalataya because of many problems na ating pong hinaharap. Because of many temptation na ating hinaharap. Isa po yan sa mga nagpapaapekto ng ating pong pananampalataya. Ano ba? Pagiging busy sa buhay. Isa po yun sa mga nagiging reason kung bakit natutuyo ang pananampalataya ng isang Kristiyano. And how about doubt? Pag meron tayong mga duda. And also the sin na minsan nagiging hindrance ng maraming Kristiyano kung bakit hindi tayo nagpapatuloy sa pananampalataya. Amen? And isolation. One of the things na nagpapatuyo at nagpapawala ng pananampalataya ng isang Kristiyano kapag naranasan mo tinatawag na isolation. The word isolation, ito po yung pakiramdam mo mag-isa ka. Humaharap ka sa mga depression, humaharap ka sa mental distress, humaharap ka sa mga problema o personal problem na mag-isa. At iniisip mo, ikaw lang. Alam niyo po, pag yan ang pakiramdam mo, matutuyot ka talaga. Tingnan ko itsura ng tao dyan. Oh. May hawak siyang Bible, pero itsura po niya, hindi siya masaya. Tingnan sa tabi mo. Yan. Oh, ganyan po pakiramdam. Okay, so, supposed to be, there are many things na nagiging reason or one of the thing lamang po yan na nagiging reason kung bakit natutuyo ang pananampalataya ng isang Kristiyano. At kapag tuyo ang pananampalataya ng isang Kristiyano, mga kapatid, there are many reasons or problems and effect na pwedeng maapektuhan kapag ganyan ang ating pakiramdam as for a Christian. Amen? Amen. Kasi alam niyo po ba, hindi po porket masigasig ang Kristiyano, hindi ka na pwedeng manghina. Amen? Hindi porket ginagamit ka ng Diyos sa mga ibang gawain, hindi ka na pwedeng manghina. Amen? Si Moses nakaranas sa panghihina, si Abraham nakaranas din ng mga panghihina, at also David, mga kapatid. Even si David, he is a great king, he is a great servant of God, pero nakaranas sa panghihina. Si Noah, in the end of his life, nakaranas din po ng panghihina. Supposed to be, we are a Christian, in our new generation, makakaranas din ng mga ganang bagay. Because of this, all any reason o dahilan kung bakit po tayo natutuyunan. At kapag dumarating po yan, kaya mo bang panindigan sa Diyos that my faith never runs dry? Amen? Kaya pag-usapan natin po, when faith never runs dry. So, pag-usapan natin po, at the life of Elijah, alam niyo po ba kung bakit napakahalaga ng faith na huwag matuyot, huwag mawala? Why? Because sabi ng Bible, without faith, it's impossible to please God. Amen? Sa buhay ng Kristiyano, wala tayong magagawin to please God. Amen? To honor God, to glorify God. But without faith, it's impossible to please. Amen? Kaya mahalaga ang ingatan mo yung faith. Maraming mga Kristiyano ngayon, ang iniingatan, huwag mainitan. Ang iniingatan, huwag maulanan, huwag mapagod, huwag ma-stress, huwag magpagamit sa ministry dahil busy. Ang iniingatan yung personal life.
never runs dry. Why? Because without faith, it is impossible to please God. And ang sabi ng Bible, Apostle Paul, we walk by faith and not by sight. Amen. Alam niyo po, pag ikaw Kristiyano, nakafocus ka lang sa kung ano nakikita mo, hihina ang pananampalataya mo. Amen. Pero kapag ikaw Kristiyano, walang pakialam ka sa mga nakikita mo because naniniwala ka, anumang bagay na pwedeng iharap sa iyo ng demonyo, malakas ang pananampalataya mo. Amen po? Malakas ang pananampalataya mo. Now, let's talk about ang tunay na pananampalataya po ng isang Kristiyano. Basihan po natin ang pananampalataya na meron po si Elijah. Kung bakit po pag-uusapan po natin yung tinatawag na when faith never runs dry. Because of Elijah na meron pong kwento sa Bible na sa kanyang laki ng pananampalataya sa Diyos, even ang tingin niya na pwedeng imposible, nagiging posible sa Diyos. Even yung mga bagay na naguguluhan siya at pwede niyang tanggihan, pwede siyang magreklamo, pero malaki yung pananampalataya sa Diyos, even yung faith po niya hindi natutuyo kahit po mukhang imposible, nagiging posible. Amen. Makikita niyo po dyan yung widow na ginamit ng Diyos. Even yung raven, yung uwak, ginamit ng Diyos. At pag-uusapan po natin, ano mo buhay ni Elijah, mga kapatid? Why we need to learn about his life of Elijah? Ano ba mga bagay na pwede natin matutunan po sa kanya? Alam niyo po ba, sa buhay, sa 1 King chapter 17, verses 1 to 16, kung babasahin po natin dyan, dyan po natin makikita yung life ni Elijah. And then makikita natin po kung paano po si Elijah pinipersecute, paano po si Elijah pinaghahanap at gusto ipapatay, and ilubusan siya ng Diyos na siya ay pumaroon sa isang lugar, at alam ng Diyos na pwedeng mangangailangan si Elijah, pero ang ginawa ng Diyos kay Elijah, siya ang nag-support, siya ang nag-provide ng mga pangangailangan niya. And then dito natin makikita na even the end of his life, hindi po siya pinabayaan ng Diyos. Why? Because faith of Elijah never runs dry. There are things na pwede natin pag-uusapan po dito. Let's talk about kapag ang faith po natin ay hindi namamatay o hindi natutuyo. And the benefits. The benefits when our faith never runs dry. Hindi natutuyo, hindi nawawala. Ano benefits? Number 1, God's provision never ends. Alam niyo po ba, kapag ang faith mo, even na mukhang mahirap yung isang bagay, pero hanggang hindi mawawala ang faith mo, hindi mawawala ang pagkilos ng Diyos. Amen. Kita niyo po ba na parang wala ka na lahat, pero faith lang meron, at ang Diyos na nag-provide. Amen? Wala ka na lahat, faith lang ang meron ka, yung wala ka, nakakaroon because of faith. Ganun ang faith, ganun ang ginagawa ng Diyos. Isipin niyo po, hanggang may kaunting tiwala ka, na inilalaan mo sa Diyos, hindi niya bibiguin yung tiwala mo. Amen? Yung pananampalataya mo. Ang ginawa kay Elijah, mga kapatid, hindi porket nawala si Elijah sa comfort zone niya, hindi porket pinaalis siya sa isang lugar na gusto niya, hindi porket siya ay pinupunta sa isang lugar na ayaw niya, pero darating ang mga bagay, mga kapatid, na hinahayaan ng Diyos na umalis ka sa comfort zone mo, para siya mag-comfort para sa iyo. At yung provision, siya mismo magbibigay. At ang provision ng Panginoon, mga kapatid, ay hindi natatapos. Tingin niyo po ito. Sabi po dito, in 1 King chapter 17, verse 6, tingin yung story niya. And the ravens brought him bread and the flesh in the morning, and the bread and the flesh in the evening, and he drank of the brook. Sa panahon po na ito, mga kapatid, ay meron pong tagtuyot sa lugar po na pinanggalingan ni Elijah, and papunta po siya at inubusan siya ng Diyos at pumunta sa isang lugar na meron po doong batis, at doon mag-i-stay si Elijah dahil alam ng Diyos, pwede mauhaw si Elijah, and then meron ng brook, meron ng batis po na pwede nang pagkuhaan ng tubig. At siyempre po, isa sa mga problemahin ni Elijah, yung food. Kaya sabi ng Panginoon, Elijah, ako magpapadala sa iyo ng raven or uwak, at siya mismo maghahatid sa inyong pagkain. Isipin niyo po, ravens ang ginamit ng Diyos para maghatid ng pagkain kay Elijah. Even yung raven, even yung uwak na hindi naman normal sa kanya mag-deliver ng food, pero ginagamit siya ng Diyos. Amen? Why? Wala pwede taong pwede gamitin ng Diyos sapagkat kinilala yung man ng Diyos si Elijah sa mga taong pwede pumatay sa kanya, sapagkat siya na lang ang natitirang propeta po na iniingatan ng Panginoon. At the same time, gustong i-preserve ng Diyos itong propeta ito. Gustong gamitin ng Diyos sa mga imposibleng bagay bago po makipaglaban
ginawa po nila sa may altar, ni Baal. Now, the point is, mga kapatid, kapag ang Diyos ang nag-utos sa iyo, do not worry about that. Why? Kasi ang Diyos din mismo ang mag-iingat at mag-provide. Nakakailanganin mo. Amen. Hanggang nasa alignment ka ng Diyos, wala kang ikakapag-alala. Wala kang ikakatakot. Amen. Even yung kaunting pangangailangan mo, gagawa ang Diyos ng paraan para i-provide para sa iyo. Amen. Even yung hindi normal, gagamitin niya sa supernatural na pamamaraan ayon lang sa kagustuhan ng Panginoon. Amen. Raven po, tingnan niyo po yung raven, God's provision in an unexpected ways. Nagpo-provide siya sa isang unexpected ways, pamamaraan na hindi mo kayang maisip. Amen. Nakakalalas mo ba ba ng gano'n? Walang-wala ka na. Yung parang no choice ka na at tiwala na lang ang pinangahawakan mo. Pero gumagawa ng Diyos ng paraan. Amen. Ito, makikita natin sa verse na yan. God's provision continue as long as you trust in Him. Hanggat nagtitiwala ka sa Panginoon, yung pagpo-provide niya, hindi rin po natatapos. Tingnan niyo po, sabi dito, that He brought Him bread and flesh in the morning, and after that, in the evening, isipin niyo, trabaho ng uwak po dito, ang trabaho na dapat na lumipad, maghanap ng pagkain. Pero dito, trabaho niya, maghatid ng pagkain. Amen. Ang Diyos ang gumagawa. At ang Diyos ang nag-iingat po sa atin. At hanggang may tiwala sa Diyos, hindi rin po natatapos ang pagpo-provide niya sa atin. Amen. Ano po natutunan natin dyan? And God's provision is based on His grace, not on your resources. Tingnan niyo po si Elijah. Alam ni Elijah, mga kapatid, na pwede na pagpunta niya sa isang lugar, wala siyang pwede sasandalan. Wala siyang comfort zone. Wala siyang pwede na pagkapitan, mga kapatid. Wala mga tao pwede tumulong sa kanya. Pero ang Diyos hanggang kasama niya, may tiwala siya. Yung faith niya hindi nawala. Gumagawa ang Diyos. Amen? Gumagawa ang Diyos. Kasi po, even ang isang propeta, nakakaranas ng tao. Even ang isang ginagamit ng Diyos, nananambang. Even ang isang patuloy na ginagamit ng Diyos sa mga dakilang bagay, minsan umaharap din ng pagsubok. Pero ang pinaka pwede gawin mo as you are a servant of God is to put your trust on God. Ano mang mangyari. Amen. Mahalaga tayo sa Panginoon. Now, when your faith never runs dry, God's provision never ends. Hindi po natatapos. Amen. Tapos ka na, pero ang Diyos hindi man natatapos gumagawa sa buhay mo. And the next one, mga kapatid, the benefits when our faith never runs dry, God's command comes easily for you to obey. Alam niyo po ba, kapag ang faith mo hindi nawawala, even yung mahirap na pinag-uutos ng Diyos, ay madali na sa iyong gawin. Amen. Mukhang nagugulo ka, pero sunod ka ng sunod. Mukhang imposible siya, pero sunod ka ng sunod. Gawa ka ng gawa. Nire-reject mo yung babagay, nire-refuse mo yung babagay para masunod mo lang yung kalooban ng Diyos. Amen. Why? Madali sa iyong sunod, bakit i-faith ka? Si Abraham, mula sa isang lugar, pinalipat sa ibang lugar, ang sabi ng Panginoon, pupunta ka roon, ibibigay ko yung promised land. Ang sabi niya, Lord, asan? Lord, saan ako pupunta? Ang sabi ng Lord, hindi ganun kalinaw ang reminder, ang instruction, pero siya'y pumunta roon. And then, binigyan ng Panginoon. Even si Noah, hindi nila alam yung ulan, pero ang sabi ng Panginoon, may darating na ulan. Kapag ganun ang instruction sa atin, unang-una, magugulat ka, bakit hindi mo nakikita yung sasalita? Amen? Pangalawa, mahirap para sa iyo yung ipinapagawa. Pangatlo, imposible na mangyari. Sabi nyo kay Noah, 100 years bago dumating yung sinabi ng Panginoon. Gaano yung faith na inilaan ni Noah. But without faith, sabi nga po mga kapatid, without faith, mahirap mo sumunod sa Diyos. Amen? Kaya tayo nandito, kaya may nagtuturo, kaya ka nandito sa simbahan, kaya ka nagpapagamit sa Panginoon. Diyos, may faith ka. Hindi ka naman nandito para sweldohan. Hindi ka nandito para magpapasikat tayo kung gusto natin makilala sa buong mundo. Kundi nandito tayo to please God, to serve God. Why? Sa ginawa niya sa buhay sa atin, sa buhay natin. Amen po. No, because of faith, kaya tayo nagpapatuloy. Because of faith, God's command comes easily para po sa atin. And ano po matutunan natin dyan? At tingnan niyo po si Elijah in 1 Kings chapter 17 verse 5. So, tingnan niyo po ito nung ginagamit siya ng Diyos, wala siyang ibang response. Simula nung sabi ng Panginoon, pumunta ka doon at
magbibigay sa'yo ng pagkain, meron kang pupuntahan batis doon at doon ka naiinom ng tubig, doon ka kukuha ng maiinom mo, ako magpapadala ng pagkain mo. Then ginawa ni Elijah in verse 5. So, he went and did according unto the word of the Lord. Sige niyo po salita pa lang ito ng Diyos, sinunod na niya agad. Amen? Instruction na ng Diyos, sunod niya agad. In verse 10, makikita niyo po, nung siya'y pinapunta na, nung ang batis po ay naubos, nung ang batis ay natuyo, sa panahon na dumating na po yung tagtuyo, ang ginawa ng Panginoon sa kanya, alis ka na ulit yan. Punta ka sa isang lugar, sa tinatawag na Zarephath, and then punta ka doon, may magbibigay sa'yo ng pagkain, isang widow. Tapos ay trabaho ng okay, widow naman. Yung widow, at yun ang magbibigay sa'yo ng pagkain, at hindi kita pababayaan, yun ang promise ng Panginoon. Ang ginawa ni Elijah, walang karason-karason, wala ka dahilan. Ang ginawa niya, so, he arose and went to Zarephath. Isipin niyo po, yung response lagi ni Elijah, mukhang imposible man na una, huwag yung magpapakain sa kanya, pero nagniwala siya. Ngayon naman, widow, alam niyo po ba sa panahon doon, ang mga widow po, mukhang, sabihin natin, mukhang mahirap ang kalagayan. Why? Widow na nga po sila, wala sila, may anak sila, pero wala silang partner nila. Pero ito yung ginagamit ng Panginoon. Ito yung mga imposible na pwede mag-provide ng pangangailangan, ginagamit ng Diyos. Amen? Hindi naman kasi yung tao kaya kami ginagamit ng Diyos because ang dahilan, Diyos ang gumagamit po sa atin. Amen? Walang sagot dun sa gagamitin ng Diyos. Ang kailangan doon basihan natin, sino gumagamit sa kanila. Amen? Ang gumagamit po sa bawat ginagamit ng Diyos, ang Diyos mismo mga kapatid. At kilala natin ang Diyos is a God, even yung impossible, magiging posible po sa Kanya. Dumating po ang time na God's command para po kay Elijah, madali sa Kanya sumunod. Sunod na siya ng sunod. Madali sa Kanya gawin ang ipinag-uutos ng Diyos, even mahirap po ito. Because obedience to God is the fruit of faith. Kaya natin nagagawa ang pagsunod. Kaya nagagawa ni Elijah ang pagsunod sa Panginoon. Hindi kasi yung bunga ng pananampalataya na meron siya. Right. Amen? Ano yung bakit ng tao, ang hirap-hirap, itulak sa paglilingkod, kapag wala yung pananampalataya, mahirap talaga sa kanya ang maglingkod. Amen? Right. Obedience to God often requires sacrifice. Ito yung pagsunod na kailangan po na sakripisyo. May bibitawan ka, may iiwanan ka, at pupuntahan ka sa lugar, even na wala dun yung comfort zone, pero kasama mo ang Diyos, may sacrifice. May mahirap. Sabi nga po sa paglilingkod, hindi po masarap, pero sa dulo, makikita mo yung hirap, meron pong nagiging bunga. Amen. Sa ganun sa ating paglilingkod. Hindi masarap, pero ang ginagawa mo ay masaya. Amen. Now, obedience to God comes before blessing. Ang pagsunod natin sa Panginoon ay kasunod po nito ay ang biyaya. Alam niyo po ba yung buhay niya ni Elijah? Nung siya ay sumunod, then the point na makikita natin sa verse 16 o verse 15 ay na-meet po niya yung tinatawag ng widow. At yung na-meet niya yung widow, may mga kapatid, namumulot ng patpat. At sabi niya, bigyan mo ko ng makakain. Ang sabi ng widow, wala akong mga makakain dito, kaunti lamang ito, sapagkat kaunti na lang ang pagkain namin, kasya na to sa ating anak. At sabi niya, sige, gawin mo na yung pinag-uutos ko, at ang Diyos ang bahala magpapala sa iyo. Yun yung pangako kasi ng Diyos sa kanya. Tinutupad lang niya, sinusunod lang niya na ang widow ang magpapakain sa kanya. And the next one, kung ibinigay na ng widow yung food niya, nakita pa natin mga kapatid, yung blessing sumunod. Why? Meron kasi pagsunod na ginawa. Amen? Pinagpala si Elijah na mahal siya eh. Then pinagpala din po yung widow. So kita niyo po, ang blessing pala, susunod kapag nag-uwi ka. Ang blessing pala, maibubuhay sa iyo kapag nag-uwi ka sa ipinag-uutos ng Panginoon. Amen? Sino sa Bible ang inutusan ng Diyos at hindi pinagpala ng Diyos? Sino sa Bible ang ginagamit ng Diyos pero namumulubi? Kaya nga sabi nga po, I have seen a righteous forsaken and begging for bread. Hindi ginugutom ng Diyos ang kanyang mga ginagamit. Amen? Ang mga hindi ginagamit, mga karanas ng tagutom. So, kailangan natin makita mga kapatid. Now, ang kailangan mo na lang is madali sa iyo ang sumunod kung may pananampalataya tayo sa Panginoon. Amen? Namamatay lamang ang pagsunod kung ang pananampalataya natin natutuyo. Amen? Huwag natin hayaan na matuloy po mga kapatid. And then the next one mga kapatid, the benefit of our faith never runs dry. God's
hindi pa ako Kristyano, yung nanay ko Kristyano. Even wala kaming budget, wala kaming minsan makain. Lagi na sinasabi, God will provide, God will provide. Ang lagi na sinasabi, hayaan natin ang Diyos ang magbigay. Hanggang may faith pala sa isang tao, wala akong naiisip na minsan ma-acknowledge mo every time sa buhay mo ang Panginoon. Even akala natin, walang-wala na tayo, pero hanggang may faith, totoo pala yun yung sinasabi, kahit walang-wala ka na, basta may faith ka, ipag-provide ng Diyos. Hindi po kasi ikaw ang gagawa para pagpalain ka, kundi ang gumagawa ng pagpapala ang Diyos. Why? May pananampalataya ka kasi. Amen? Although, sabi ng iba, pray ka ng pray, hindi ka gagawa. Yung sabi nga, do your best and God will be the rest. Hindi po totoo yun. Yung do your best, God will be the rest. Gawin mo muna ang the best na manampalataya sa Diyos at ang Diyos gagawa. Amen? Kung gagawa ka lang sa sarili mo kakayanan, walang pananampalataya po doon. Hayaan mo, gawin mo manampalataya and God will be the rest. Amen? Sabi ng Bible, all things whatsoever you shall ask in prayer, believing, and you shall receive. Ano ba ang iyong hingin? Prayer lamang po yun. Pero ipoprovide ng Diyos. Kapag may pananampalataya tayo, God's blessing flows to others through you. Pinagpala yung widow kasi kasama ng Diyos si Elijah. Amen? Pinagpala yung widow because may faith si Elijah sa Diyos. Amen? Hindi naman siya nakakain dahil sa widow. Nakakain si Elijah na nasusupply yung pangangailangan ni Elijah, pati yung pangangailangan ng widow dahil pinagpala sila both sa Panginoon. Amen? Natuwa ang Diyos. Pinagpala ng Diyos. At tingnan niyo po sa verse 16. Paano sila pinagpala? And she, verse 15, and she went and did. Ito yung pinagawa ni Elijah. According to saying of Elijah, and she, yung widow, and he, ito si Elijah, and her house did eat many days. Isipin niyo po si Elijah, yung widow, even yung buong pamilya ng widow, yung kanyang anak, pinagpala sila ng Diyos. Why? Kasi hindi dahil gumawa sila, hindi dahil may maraming pagkain yung widow, kundi may Diyos itong si Elijah. Amen? At naniwala po, mababasa niyo po sa verse 14 na meron po sinabi po dito ang isang widow na sabi niya, yung Diyos mo ay Diyos ng mga buhay na Diyos. Sabi po ng isang widow, doon pa lang na-acknowledge niya kay Elijah. And verse 16, tingnan niyo po ito. In the barrel of meal, makikita po natin dyan, in the barrel of meal, wasted not. Ito yung reasoning ng widow nung una. Sabi niya, yung aming pagkain, kaunti na lang, yung aming mga oil ay kaunti na lang. At kung ibibigay ko pa sa iyo, baka wala na makain dito ang aming anak. So, ginawa ni Elijah ay mag-sacrifice ka para sa Panginoon, ay ibigay mo yan para sa amin at ipoprovide ng Diyos sa pangangailangan mo. So, nakita po natin in verse 16, and the barrel of meal wasted not. And makita natin, neither did the cruse of oil fail. Ibig sabihin po, hindi na uubos. Ibig nagbigay na siya kay Elijah, hindi na uubos. Alam niyo po ba mga kapatid? Ano bang source of income na meron tayo? Maaaring hindi ka pa nagtatrabaho, o maaaring nagtatrabaho ka na. Maaaring yung income mo galing pa sa tito-tita mo, yung income mo galing pa sa magulang mo, yung income mo galing man sa'yo, tandaan mo, lahat ng bagay pwede maubos, pero yung bagay na galing sa Diyos, kailangan hindi naubos. Amen. At ang bagay na sa tingin mong enough para sa iyo, nauubos yan, tatatapos yan. Pero yung bagay na sa Panginoon ang kagaling ay nagiging more than enough. Even, kala mo lang kaunti. Amen. Kala mo lang kaunti. Isipin mo yung bagis na iniinuman ni Elijah, natuyo. Pwede sabihin ng Panginoon, huwag naman din, para may laging mainom yung aking likod. Pero natuyo po mga kapatid. Then, ang gusto ng Diyos na mag-provide ng pagkain, itong widow. Kung ang widow ang basihan lamang para makakain si Elijah, hindi sapat. Amen. Kulang sa kanila. Kasi hindi pa si Elijah. Pero makita natin, even yung mga source of income natin, minsan pinukulos ng Diyos yun para matuto tayo magtiwala sa Kanya. Ang tao hanggang hindi nasasakit, hindi marunong lumuhod sa Diyos. Hanggang hindi nasasaktan, hindi marunong umiyak sa Diyos. Hanggang hindi po natatapos, hindi nasasaktan, hindi nakakaranas sa problema, hindi marunong manalangin sa Diyos. Amen? Kaya tingnan yung mga pinagpapala, no? Para sa prayer meeting.
Isa, delikado pa lang ipag-pray mo yung kapwa mo kasi nawawala sa Panginoon. Pero hayaan nyo lang po mga kapatid. Kung sila man ay naroon sa isang lugar, ang importante, nakakagawa tayong mabuti para sa kanila. Amen! Nagiging wait tayo para pagpalain sila ng Diyos. God rewards faithful obedience. Remember this mga kapatid. Pinagpapala ng Diyos ang faithful na tagasunod ng Panginoon. God's blessing exceeds expectation. Akala lang po natin na yung maliit na bagay, yung kaunti, ay wala nang mangyayari. Pagkat may faith ka, magugulat ka sa result. Amen? Magugulat ka sa result. Mas more than your expectation na pwede gawin ng Panginoon. And God's blessings, nangyayari po yan. Sometimes, or every times, na tayo'y walang-wala. Amen? Kapag wala tayo, huwag kang matakot. The only one thing na gawin mo is magtiwala. Now, that's the benefits kapag ang faith mo ay nariyan. Kapag ang faith mo buhay, kapag ang faith mo hindi namamatay, nangyayari sa atin yung mga benefits na yan. Let's talk about, makita natin dito, when faith never runs dry, God's grace never runs out. Ang biyaya ng Diyos po, hindi nawawala hanggang may pananampalataya tayo. Amen? So makikita natin mga kapatid, the effects when our faith is lost, it dries up. Ang epekto kapag ang faith natin po ay nawala at natutuyo, yung effect, lusubo. Bakit po? Nawawala yung pag-asa mo, nawawala ang pananampalataya mo, nawawala ang tiwala mo sa Panginoon, nawawala ang pag-asa mo na pwede pang gumawa ang Diyos sa buhay mo. Makikita natin in Hebrews 11:1, no, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Anong sabi ko dito? Is the substance of things, kapanatagan sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. At ito yung evidence sa mga bagay na minsan, hinuhope mo pala, inaasahan mo pala. Kapag wala kang pananampalataya, hindi ka kakapit sa ganun, hindi ka maniniwala sa ganun. Amen? Yun yung paniniwalaan mo lang. Yung nakikita, paano yung hindi nakikita? Kapag wala kang nag-faith, dumadating sa atin po, nalulus yung ating hope sa Panginoon. Amen? Ano ba? Anong nangyayari kapag ang ating faith ay naglulost? Loss of trust God. Nawawala rin po yung tiwala natin sa Diyos. Madami pwede gawin ang Diyos sa buhay mo, pero pag wala ka ng faith sa Kanya, minsan, gumagawa na siya, pero hindi mo nakikita. Amen? Akala mo, binibest ka ni Lord, binibest mo. Akala mo, pinagpapala yung buhay mo dahil sa'yo. Hindi mo na ma-define kung Diyos ba talaga ang gumawa niya sa buhay mo. Why? Wala na tayong faith. Nawawala yung tiwala natin. Mas bilib na tayo sa sarili natin kakayanan. So, sa Proverbs 5, trust in the Lord with all thy heart. And lean unto thy own understanding. Kailan lamang dumidepende ang tao sa sarili kapag wala ng faith sa Panginoon. Amen? Kaya mag-ingat po tayo, baka yung ating faith sa Panginoon nagda-dry up o natutuyo. Baka kapag ang tiwala natin ay nasa sarili na lang natin, isa sa reason po yun, epekto yun ng ating pananampalatayang natuyo. Sabi mo po sa number 3, loss of strength in trials. Kristiyano hindi accepted sa trials. Pero ang Kristiyano na kailangan ng pananampalataya, lalo na kapag umaharap ng trials. Amen po? So pagkat yun ang lakas po natin mga kapatid, yun ang magbibigay sa atin ng kalakasan o lakas ng loob para magpatuloy sa ating pagharap sa mga pagsubok. Amen? May trials ka ngayon, hindi pa po matatapos yan. May trials ka ulit bukas, may trials ka ulit sa susunod na araw, pero pag ang faith mo nawala, paano ka mananalo? Paano ka magkakaroon ng tapang? Paano ka magkakaroon ng lakas? Amen? Tandaan natin in James chapter 1, verse 3. Sabi po dito, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Ibig sabihin po mga kapatid, the more na tinatry ka, the more na sinusubukan ka sa pananampalataya, ay tayo po'y tumakatag, tayo po'y tumitibay, tayo po'y gumagawa ng kabutihan, tayo po ay nanatiling matatag. Pero pag wala kang pananampalataya, paano matatatag? Amen? Paano ka titibay sa ganung bagay? So we need our faith na huwag mawala, huwag mag-rise up, huwag mawala, huwag ma-lost, huwag matuyot, sapagkat ganun kalaki ang effect ng isang pananampalataya sa buhay ng isang Kristyano. Amen? Hindi po ba napapansin ang salita mananampalataya ay nakasulat ang isang salita pananampalataya? Amen? Ay hindi ka tatawagin mananampalataya kung ikaw ay banong pananampalataya. Amen? Amen. Sabi ko dito, it is better to be defeated for fighting than to lose or gain lack of faith. Mas maigi na yung matalo ka man na nakikipaglaban kaysa
Kung hindi man tumama, okay lang. Amen? Keep our faith na huwag pong mawala. Keep our faith na magpatuloy pong lumago mga kapatid. Like Elijah. Alam niyo ba si Elijah? Pwede mag-lose yung hope niya. Amen? Pwede mag-lose yung tiwala niya sa Diyos. Why? Sa lugar nila mayroong tagtuyot. Sa lugar niya, patuyot yung iniinuman niya. Sa lugar niya, ang nagbibigay ng food ay raven. Pwede hindi siya maniwala doon. Pwede hindi siya magtiwala sa Diyos. Pagpunta niya sa isang lugar, widow ang nagbibigay ng pagkain. Pwedeng mawalan na siya ng pag-asa. Pero hanggat ang faith ni Elijah mga kapatid is hindi natutuyo, hindi nawawala, maraming bagay ang nakikita niyang ginagawa ng Diyos. Amen po? Pero pag wala siyang faith, hindi na makaknalish na may gagawin ng Diyos sa kanya. Now, bilang mga Kristiyano, how to maintain our faith na manatili kung huwag mag-dry out, huwag mawala, huwag matulog mga kapatid. Number one, paano natin i-maintain? Kasi kailangan natin i-maintain. Kasi kung merong benefits kapag may faith, merong epekto naman kapag walang faith, how to maintain and to keep our faith from dying out or drying out. Number one, maintain our faith through God's Word. Simpleng bagay, pero bihirang ginagawa ng siya. Amen? Through God's Word. Why? In Romans 10:17, so then faith coming by hearing, and hearing by the Word of God. Saan daw po dumadating ang faith? Coming by hearing. Anong pinapakinggan? Hearing by the Word of God. Amen? Amen. Kung ikaw ay nakikinig at hindi naman Word of God, ay hindi ka lalo. Ano po, worldly music, o kaya mga chismis sa Facebook, ay hindi ka lalo. Amen? So we need to maintain our faith through God's Word. At isang bagay po yun na magpapatatag sa iyo, hindi ka tumatatag dahil nakinig ka. Tumatatag ka dahil ang pinakinggan mo salita ng Diyos. Amen? Amen? Tumatatag ka dahil ang Diyos na nagpapatatag po sa atin. Subukan tanggalin ang Word of God. Walang faith na mabubuo. Amen? Subukan mo, wala ang Diyos sa buhay mo. Walang faith na mabubuo. To maintain our faith, listening, hearing the Word of God. Number two, to maintain our faith, maintain your faith or our faith through prayer. Kung ikaw mga kapatid ay laging nananalangin, even yung mga maliliit na bagay, pinapanalangin mo, even yung mga hirap, idinadaan mo sa prayer, sa halip na matakot, sa halip na mangamba, idinadaan mo, ilulod mo sa prayer, so nabubuhat na din yung faith natin. Amen? So kaya pa nananalangin po, wala kang nakikita, Diyos na, pinakausap mo. Amen? Wala kang ibang pwedeng harapin mga ribulto, Diyos lang, at hindi mo ba nakikita, makikita at malalaman mo yun, mararamdaman mo yun, because of faith. Idaan mo sa faith. Ang problema po mga kapatid, kapag tayo po bilang mga Kristyano, kulang sa prayer. Sabi nga ng Sunday, ang daming pwedeng gawin ang Holy Spirit sa buhay natin. If without prayer, papaano ka gagamitin ng Diyos? Hindi ka marunong manalangin. Yung iba nakakalungkot, hindi pa marunong mag-pray. So, paano tayo makikipaglaban sa mga makikipaglaban spiritual kung prayer hindi natin kayang gawin? Amen? Sabihin niyo po ang required para i-boost ang blessing, manalangin, manampalataya. Ang problema, hindi natin kayang manalangin, hindi natin kayang manampalataya. Paano tayo magpapalain? Luke 18:1, tingnan niyo po si Jesus. Alam niyo po, isa sa pinaka-nais ng Panginoon sa atin, gusto niya na tayo mga kapatid, that men always to pray and not to faint. Maraming word po sa Bible na makikita niyo po na always to pray. And First Thessalonians chapter 5 verse 17, makikita niyo po that pray without ceasing. Isang bagay po yun na napakahalaga. To maintain our faith, idaan mo sa prayer. Amen. To maintain our faith, idaan mo sa prayer. Huwag po natin kapagulan o paghimagulan ang pananalangin. Nakakalungkot nga lang, mas marami ang attendance kapag may swimming, kapag may bonding, pero pag prayer meeting, kumakunti. Ayan. Yung sunod, mag-prayer meeting tayo sa pool, sa swimming pool, mas marami sa Sabado. Alam niyo po, masakit po sabihin po yun, pero totoong nangyayari po sa Kristiyano. Amen. Kung saan ka dapat lumalakas, doon ka naman walang oras. Kung saan ka dapat pwedeng lumago, doon ka lumalayo. Amen. Paano ka gagamitin ng Diyos sa mga nakilang bagay sa pagpapalakas? Ayaw mo. Sa pag-exercise, ayaw mo. Amen. Sabi, gusto mong pumayat, pero ayaw mag-exercise. Gusto mo
trust. Amen? And isang bagay po yun, ang panalangin is one of the things na ma-maintain natin ang ating faith sa Panginoon. And number 3, mga kapatid, to maintain our faith from dying out, maintain faith through obedience to God. Hindi lamang nabasa mo, hindi lamang nag-build ka ng relasyon sa Panginoon. Mas mabibuild po yan, yung nabasa mo, yung napakinggan mo, yung sinasabi mo sa Panginoon, ginagawa mo. Hello? Mas magandang epekto sa pananampalataya. Dahil ang pananampalataya ay isang salita na kapag hindi mo ginawa, hindi makikita. Amen? Kailangan meron tayong application. Yung ating natutunan, yung ating narinig, yung ating sinasabi, maniniwala lamang ang Diyos kapag nakikita sa ginagawa. Amen po? In James chapter 2, verse 17, mga kapatid, sabi ko na, even so, faith, if it had not works, is dead, being alone. Ito yung ginagamit ng ibang mga simbahan na ang pananampalataya daw, kailangan may gawa. Ang tinutukoy mo sa Bible na ito, mga kapatid, ikaw na ligtas, ikaw na tumanggap sa Panginoong Hesus, ikaw na may Kristo sa buhay, ipakita mo na meron kang Diyos sa buhay. Amen? Ikaw yung unang nagmamahal sa prayer meeting. Ikaw yung unang nagmamahal sa Sunday service. Ikaw yung unang nagmamahal upang magbasa ng salita ng Diyos. Amen? Kasi isang bagay po yun na ginagawa ng mga taong ligtas. And it's so faith. Kung may faith ka, pakita mo sa ginagawa. Amen? Dapat yung faith natin, gumagawa. Hindi po yung faith natin na parang ang nagiging display lang o nagiging lisensya lang para tayo mapunta sa langit. O mga kapatid, kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, ikaw ay ligtas sa langit ka. Pero hindi ka pa kayo mapunta sa langit, nasa lupa ka pa, may gagawin ka pa, at may tungkulin ka pa para sa Panginoon. Amen? So we need to work para sa Panginoon. Huwag natin ipakita na ang ating pananampalataya patay. Amen? Huwag natin ipakita. Alam niyo po pag sinabing dead, ito yung mukhang nakikita mong buo, pero hindi gumagalaw. Ito yung makikita mong safe, pero hindi mo nakikita ang paglago. Ito yung safe na hindi mo nakikita sa gawain nagpapalago. Amen? Kailangan makita po sa atin kung totoo na yung pananampalataya tayo. No, ito yung mga bagay to maintain our faith, read the Word of God, hearing the Word of God, always to pray, and obedience to God. Isang bagay po yan, simpleng bagay na magpapalago at mag-maintain ng ating pananampalataya. Kapag kinalimutan mo, pwedeng ikapahama. Amen? Pwedeng ikalalayo mo sa Panginoon. Kapag ang faith ay natuyo, ay tandaan pa natin, mas marami pong makaapekto ang personal relationship natin sa Diyos, personal mission and vision natin sa Diyos. Marami din pwedeng maapekto kapag ang pananampalataya na sa atin ay nawala. Amen po? Ang hirap po kaya ang hirap pong ibalik sa Panginoon kapag napalayo ka na. Lalo na kapag tayo po ay natutuyunan na sa paglilingkod, napapagod na, naboboard na, nadadrain na sa paglilingkod, kapag ang faith mo unti-unti nawawala, ang hirap pong i-establish mo. Amen po? So we need to maintain. We need to maintain na manatili po ang ating faith. Sabi nga po dito, to keep and maintain the Christian faith, we must refuse the word give up. Subukan mo na ang pinaka nag-maintain pala para makip natin yung ating Christian faith, matuto kang i-refuse yung salitang give up. Hello? Sabi nga ng iba, 1,000 kataong nagtutulak sa iyo na huwag kang tumigil, pero pag sinabi mo, ayaw mo na, wala silang magagawa. Amen? Kasi nasa iyo ang salitang give up. Subukan mo tanggalin yung salitang give up. Kasi may mga trials ng isang Kristiyano, may mga temptation ng isang Kristiyano, may mga bigat na pagdadaanan ng isang Kristiyano, pero hanggang wala sa iyong salitang give up, magpapatuloy ka kahit napapagod. Amen? Magpapatuloy ka kahit mukhang mahirap because of faith. Amen po? Kapag ang faith mo ay hindi natutuyo, hindi ka umaasa sa nakikita mo lang. Susunod ka sa utos ng Diyos, mararanasan mo yung walang hanggang blessing hanggang ang faith mo buhay sa Panginoon. Amen? No, the question is, na pwedeng iiwan po natin mga kapatid. Sabi nga po dito sa last verse, but I have prayed for thee. Pray po ito ni Jesus. At isa sa prayer ni Jesus po na iniwanan sa Luke 22:32. So ito rin po yung prayer na iiwanan ng Panginoon sa atin.
maraming mahihina na kailangan mong palakasin. Maraming mga tao na sumusunod sa likuran mo na kapag tumigil ka, titigil din sila. Amen? May mga tao naghahanap ng pruweba sa paglilingkod mo sa Panginoon kung totoo may Diyos na talaga sa buhay mo. So we need our faith na kailangan makita ng iba. We need our faith para sa iba. We need our faith, mga kapatid, na ma-maintain natin lumalago sa pagkakin ng gusto ng Panginoon. Ang prayer niya sa iyo ay lumago ang pananampalataya mo. Kailanman hindi prayer ng Diyos na maghina ka. Ang prayer ng Diyos, maging kalakasan ka para sa iba. Amen po? Brethren kay brethren. Sometimes, ito yung mga brethren, family mo. Brethren, ito yung kapwa, young people mo. Ito yung brethren, kapwa, adult mo. Kapwa, mananampalataya. Ito yung mga dating tumalingod sa Panginoon. Eh kung hindi ka malakas, papaano mo sila bibipitin sa Panginoon? Amen? We need our faith or keep maintaining our faith na manatiling matibay. Sa buhay ni Elijah, ang natuyot lang ang lugar, nagkaroon lang ng tagtuyo. Ang ilog natuyo, ang ibang bagay, mga lugar ay natuyo, pero ang pananampalataya niya hindi natuyo. So we need our faith kagaya ni Elijah. Amen po? Dahil madali sa iyo ang sunod, madali sa iyo gumawa, madali sa iyo pagpalain kung ikaw ay may pananampalataya sa Diyos. My question is, are you trusting God beyond what your eyes can see? Ititiwala ko sa Diyos. Even mahirap yung inyong nakikita, imposible yung nakikita, may tiwala ka sa Panginoon. Amen. Kung may tiwala ka lang kapag pinagpala ka na. Are you obeying His commands today? Amen. Open your heart and see His provisions overflow. Makikita mo lang ang pagpapala ng Diyos kapag may pananampalataya sa Kanya. Amen. Amen po? But without